Sa gitna ng isang wasak na lungsod na natabunan na ng buhangin sa gitna ng disyerto, nakahandusay si Wu, ang kanyang mga kamay ay may mga posas, habang tahimik na nakatingala sa langit. Bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha, at namumula na ang mga ugat sa kanyang mga mata. Biglang nagpakita ang sistema, mariing ipinagbawal na tumingin siya sa langit at mariing ipinaalala na naabisuhan na ito tungkol sa lagay ng temperatura, 60 antas na unti-unting tumataas ng 0.2 kada minuto. Hindi sumagot si Wu, at agad namang nagbago ng tono ang sistema, tila ba nagbibirong nagtanong kung mayroong nagpiprito ng karne. Hindi na nito hinintay ang sagot at nagsabing halos luto na ito at mas masarap kung lalagyan pa ng pampalasa. Hindi pinansin ni Wu ang mga sinabing iyon. Sa halip, marahang bumangon siya. Muli siyang tinawag ng sistema, ipinapakita ang makapal na paltos na unti-unting bumabalot sa kanyang likod. Nang hindi pa rin siya tumugon, muling nagtanong ang sistema kung naririnig ba siya nito. Patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang balat, at sa halip na tumugon, tinanong niya sa sarili kung paano siya napadpad sa lugar na ito. Hindi sumagot ang sistema sa tanong na iyon, bagkus ay sinabi na huwag munang sabay-sabayin ang pag-iisip dahil sobrang dami ng datos ang kailangang salin. Iminungkahi pa nito na ipunin na lang muna ang pera at bumili ng bagong processor at card. Patuloy na walang pakialam sa sistema, napalingon si Wu sa isang bagay sa kanyang tabi. Nauunawaan ng sistema kung saan nakatuon ang kanyang tingin, kaya agad nitong ipinaliwanag na ang gusaling tinititigan niya ay isang pampublikong palikuran na mahigit 700 taon na ang tanda. Dagdag pa nito, bihirang makatagpo ng lugar na may panganib na may rating na 3.5 bituin. Bagamat hindi na gumagana ang mga palikuran dito, madalas pa rin daw itong dayuhin ng mga tinatawag na fallen na may katamtamang antas ng mutasayon. Nagpakita ng imahe ang sistema ukol sa mga mutedong nilalang na ito, at sa isipan ni Wu ay tumatak ang pangalan at panganib ng mga nilalang na iyon. Napagtanto niyang may mga nilalang na maaaring nagtatago sa loob ng lumang palikuran. Ngunit hindi doon natapos ang sistema, namangha ito sa tanawin ng kalsadang papunta sa gitna ng disyerto. Ipinahayag nito na walang mapagkukunan ng tubig sa loob ng 1,000 kilometro, at siguradong matutuyuan si Wu sa gitna ng biyahe. Ito raw ay bagong bersyon ng kilalang lugar na tinatawag na Trium, at wala raw siyang karapatang tumanggi. Nakatingin sa mga ibong mandaragit na nakadapo sa mga bungo, masayang inihayag ng sistema na ang kabilang direksyon ay mas kapaki-pakinabang, 2 fallen ang nagkukubli lamang sa layong 1,600 metro. Inirekomenda pa nitong subukan ni Wu ang isang alamat na kilos, ang legendary slide tackle, at sinabing ikatutuwa ito ng mga halimaw bilang isang sorpresa bago sila kumain. Ngunit sa isip ng pangunahing tauhan, tila tumatanggap siya ng lahat ng impormasyon, maliban sa kung ano nga ba ang kanyang hinaharap. Iniisip niyang baka isa itong uri ng basbas mula sa mga manlalakbay sa oras. Napag-alaman niyang 3 sa mga direksyon ay labis na mapanganib, kaya isa na lang ang natitirang posibleng daanan. Nang tumingin siya sa direksyong iyon, kinumpirma ng sistema na tama ang kanyang pinili, doon lamang may mapagkukunan ng tubig. Ipinaalala pa nito ang kasabihang, kung may isang simpleng sagot sa gitna ng 3 mahirap, piliin ang pinakamadali. Nais ni Wu na bumangon, itinukod ang kanyang mga kamay sa lupa, ngunit bago pa man siya makatayo, muling nagsalita ang sistema, umaasang bibigyan na siya ng pansin. Hindi pa rin ito pinansin ng lalaki, bagkus ay tumayo siya. Ipinahayag ng sistema ang kasalukuyang sitwasyon, 5 babae ang sugatan at hindi na makagamit ng karaniwang kakayahan. Tinitigan ni Wu ang kanyang mga kamay na nakaposas at tinanong sa sarili kung ano ang mga iyon. Pinaghinalaan niyang isa siyang kriminal sa panahong ito. Nang usisain niya ang mga posas, biglang nagsalita ang sistema, sinabing bagamat mukha itong mga karaniwang posas, hindi na raw ito pinaniniwalaan ng mga tao, ginagamit na lamang ito ng mga aristokrata sa ika-4 na palapag bilang kasangkapan sa paniniktik sa mga alipin. Idinagdag pa nito na hindi na kailangang alisin ang mga iyon, mas mahalaga sa ngayon ang makahanap ng masisilungan bago tuluyang masunog sa ilalim ng araw. Habang iniisip ni Wu ang tungkol sa mga noble at paniniktik, napagtanto niyang napasok niya ang isang mundong sobrang kakaiba. Naramdaman niyang nagmamadali ang lahat, na wala siyang sapat na oras. Naalala niyang kaya lamang ng isang tao na mabuhay sa 71 degrees sa loob ng 1 oras, at 49 na minuto sa 82 degrees, kaya't alam niyang kapos na siya sa panahon.
Umaasa na lamang siya na totoo ang sinabi ng sistema ukol sa tubig sa tinatahak niyang direksyon. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na nagbigay ng pag-aalinlangan sa kanya, ang paniniktik. Bahagya siyang napakunot noo at tumingala. Sa sandaling ito, sa isang malayong lugar, may mga taong nanunood sa kanyang galaw mula sa isang malaking screen. Tila nabigo ang inaasahan ng mga taga-masid, at naiinis nilang tinanong kung anong uri ng panlilinlang ito. Hindi raw sila makapaniwalang buhay pa si Wu matapos ang higit 10 minuto. Isa sa kanila ang nagtanong kung talaga bang dumaan ito sa asul na pintuan, dahil ang mga asul na zone ang pinakamainit sa lahat. Bakit daw tila napakagaan pa ng kilos ng lalaki kung gayon? Nais sana nilang masaksihan kung paano nilalapan ng mga fallen ang mga tao, ngunit wala ni isa mang halimaw na lumitaw. May isa sa kanila ang nagdudang baka isang taong may natatanging kakayahan ang lihim na ipinasok bilang isang peking alipin, dahil sa sobrang kalmado ni Wu. Habang naglalakad si Wu, patuloy siyang nagbibilang ng segundo sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at matatag, iniisip ang tore, ang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Napagtanto ni Wu na lubhang mapanganib ang mundo sa labas ng tore. Halos imposibleng mabuhay sa ganitong kapaligiran. Saglit siyang napatigil upang bilangin ang sumunod na segundo, at ipinikit ang kanyang mga mata. Inulit sa isipan ang lahat ng impormasyong natutunan niya kamakailan. Binigyang pansin niya ang mga font, mga halimaw na gumagala sa labas ng tore, pati na rin ang mga noble mula sa ika-4 na palapag. Sa impormasyong ito, natiyak ni Wu na malinaw ang hierarkiya sa loob ng tore, habang tumataas ang palapag, tumataas din ang kapangyarihan at antas ng pamumuhay. Habang patuloy na nagbibilang ng mga segundo, sumagi sa kanyang isipan na maaaring ang mga posas na suot niya ay isang uri ng teknolohiyang nagtatala kung paano nabubuhay ang mga tao sa labas ng tore. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng ito ay tila isang laro ng sugal para sa kaligtasan, at bahagya siyang natawa sa ideyang ito, itinuturing itong kawili-wili. Pagsapit ng 3,000 segundo, katumbas ng 50 minuto, sinuri niyang muli ang paligid. Tinatayang umabot na sa 70 degrees ang temperatura. Kailangan niyang makahanap ng lilim sa loob ng 15 minuto, kung hindi ay babagsak ang kanyang kondisyon. Habang sinusuyod ng kanyang paningin ang paligid, may napansin siyang kakaiba. Sabay itong nakita ng sistema, at agad nitong ipinahayag na dapat siyang bigyan ng papuri sa pagkakatuklas ng tubig. May munting batis pala na bahagyang nakatago sa gilid ng gusali. Nagpatuloy ang sistema sa pagbibigay ng opinyon, na tila hindi makatarungan ang mga patakaran ng mga tagapamahala sa labas ng tore, dahil sa ganitong matinding init, mas makabubuting maglagay ng mas maraming pinagkukunan ng tubig. Lumapit si Wu sa pinagmumulan ng tubig at inilublab ang kanyang mga kamay sa malamig na agos. Bagamat 70 degrees ang init ng paligid, nanatiling yelo ang tubig. Inisip niyang hindi pa umaabot ang init sa ilalim ng lupa, at posibleng may kanal o lagusan papasok sa ilalim ng lungsod. Naghanap siya sa paligid at ilang sandali pa, may nakita siyang takip ng imburnal na bahagyang durog at waring matagal nang di nagagalaw. Masiglang nagpakita ng reaksyon ang sistema, ayon dito, ito raw ay isa sa mga paboritong taguan ng mga daga at ipis, at magagamit ni Wu bilang pansamantalang silungan mula sa init ng araw. Tinadyakan ni Wu ang takip at binuksan ito, ngunit pinayuhan ang sarili na huwag maging kampante, pansamantala lamang ang kaligtasang ito, at kahit gaano siya kaswerte, hindi siya makaliligtas ng matagal sa ganitong kalagayan. Nang maintindihan ng sistema ang kanyang iniisip, kinilala nito na ganap ng nauunawaan ni Wu ang kanyang sitwasyon, ngunit hinikayat siyang magpatuloy sa paglalakad. Sa isipan ni Wu, alam niyang ang tanging paraan upang makatakas sa larong ito ay ang makabalik sa tore. Kinumpirma ito ng sistema, ngunit bigla nitong tinanong kung ano raw ang nakakatawa. Bahagyang ngumiti si Wu, iniisip kung paano niya dapat kumilos ngayon na alam niyang may mga taong tumataya sa kanyang kapalaran. Naalala niyang walang binanggit ang sistema kung may kakayahan bang magpadala ng tunog ang kanyang posas. Bukod dito, hindi rin niya alam kung anong wika ang ginagamit sa mundong ito. Sa puntong yon, napagpasyahan niyang kailangang magpakabait muna sa bagong mundo. Ngunit bigla niyang tinaas ang 2 kamay. Napansin ito ng sistema at nagulat sa kilos niya. Alam nitong may binabalak si Wu. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Gamit ang 2 kamay, tinakpan ni Wu ang kanyang mga mata at sabay gumawa ng malaswang kilos,
isang direktang hamon sa mga patakaran ng mga tagapangasiwa ng laro. Nabigla ang sistema sa nakita nito, at sa isipan ni Wu, isinisigaw niya sa mga nanunood ang kanyang mensahe. Sa kabilang banda, sa loob ng isang silid kung saan isinasagawa ang pagmamanman sa laro, napariyak ang mga kalalakihan at kababaihan na nanunood sa kanya. Tinawag siyang aroganteng alipin, at may ilan pang nagtanong kung isa ba siyang tunay na may talento. Isang lalaki ang galit na itinapon ng inumin at idineklarang isa lamang aktor si Wu, at ang lahat ng ito ay palabas lang. Gusto nitong mamatay si Wu at inasam na lamunin na siya ng mga halimaw. May ilan namang natawa sa kabuuan ng pangyayari. Hindi nila akalaing mabubuhay si Wu ng ganoon katagal, kaya kahit talo sila sa sugal, natuwa pa rin sila. Samantala, isang babae ang nakatanggap ng tawag habang patuloy na pinapanood si Wu. Mula sa kabilang linya, sinigurado sa kanya ng kausap na tiyak na mamamatay si Wu, dahil ang taong iyon ay isa lamang kalakal mula sa hanay ng mga pulubi sa ibabang palapag at walang taglay na talento. Ipinahiwatig ng babae na alam na ng kausap kung ano ang dapat gawin. Sa labas ng syudad, sa isang tahimik na lugar, matapos ibaba ang telepono, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit ang nagpahid ng pawis gamit ang panyo. Tahimik nitong sinabi na nasa blue zone na ang target. Inutusan niya ang kanyang katulong na magkunwaring nahulog, at agad na tanggalin sa eksena ang kalakal upang walang maghinala ang mga bisita. Nang matapos siyang magutos, humarap siya sa isang knight. Sumigaw ang knight ng buong pagtanggap sa utos. Tinanong ng lalaki kung anong antas ang talento ng knight. Sumagot ito, level 755, taglay ang kakayahang tinatawag na Steel General, at may kasamang lakas na nasa ika-4 na yugto ng ikalawang antas. Bagamat hindi ito mababa, itinaas ng lalaki ang kanyang daliri bilang babala, ang mga halimaw sa blue zone ay lubhang mapanganib. Pinayuhan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, dahil sa sandaling makaramdam ng negatibong damdamin ang mga halimaw, tiyak na aatakihin siya. Habang nakasandal sa mesa, inabot ng lalaki ang isang maliit na papel at iniabot ito sa knight. Nakasaad doon ang eksaktong bilang ng lugar kung saan naroon ang target. Ipinag-utos ng lalaki na kahit mamatay ang knight, kailangan itong hilahin ang kalaban patungo sa kamatayan. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, naging mas mabagsik ang kanyang mukha, at ang knight na kanina'y nakayuko ay tumindig, humarap, at tumungo sa kanyang misyon ng buong tapang. Binal-ika ng dating buhay ng ating bida. Habang nakaupo si Wu sa lupa malapit sa pader, pinalibutan siya ng ilang kalalakihan na may matitinding ekspresyon ng pagkasuklam. Pinagtataka nila kung bakit hindi siya kumukurap, kung nakararamdam ba siya ng sakit, at mariing ipinahayag na isa siyang walang pusong demonyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangungutya, nanatili siyang tahimik at walang reaksyon. Pagsapit ng kanyang pagtanda, nakaharap siya sa isang pisara na naglalaman ng pahayag ng pakikiramay para sa kanyang yumaong ama. Sa kanyang likuran, maririnig ang mga bulungan ng mga tao na nagtatanong kung siya ang anak ng namatay. Hindi sila natuwa sa kanyang kawalan ng emosyon at tinanong pa kung siya ba'y tunay na tao, sapagkat ayon sa kanila, maging isang aso ay may higit pang damdamin kaysa sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo roon, may malamig na anyo at walang mababakas na pagbabago sa ekspresyon. Naglilingkod siya sa administratibong kagawaran ng puwersang espesyal ng pulisya. Doon, malinaw ang kanyang pagkakaiba sa karaniwang tao. Habang mahigpit na yakap ang isang folder ng mga dokumento, nadaanan niya ang isang opisina at narinig ang usapan ng ilang empleyado. Isa sa kanila ang nagbanggit na ang kasong pamamaslang na 10 taon nang walang anumang bakas ay nalutas sa loob lamang ng 1 linggo dahil kay Wu. Sumang-ayon ang iba, sinasabing mahusay siya sa paghuli ng masasamang tao, at idinagdag pa na tanging isang freak lamang ang makauunawa sa kapwa freak. Natawa sila sa sarili nilang pahayag, samantalang si Wu ay nagpatuloy sa kanyang paglakad, hindi natinag ng kanilang mga salita. Nanatiling ganito ang kanyang pamumuhay hanggang isang araw, nang sa isang operasyon, pinaligiran ng mga pulis ang isang kriminal. Mariin nilang inutusan nitong ibaba ang baril at itaas ang mga kamay. Ngunit itinutok ng lalaki ang kanyang baril sa isa sa mga pulis at pinapilitang lumakad ito patungo sa kalsada. Sa pagkalabit ng gatilyo, dumaan ang bala sa gilid at tumama kay Wu. Bumukal ang dugo mula sa kanyang bibig, at nanlaki ang kanyang mga mata bago tuluyang bumagsak sa isang maliit na lawa ng tubig sa lupa. Samantalang sinugod ng mga pulis ang kriminal at dinakip ito,
si Wu ay nanatiling nakahandusay, duguan ang mga labi. Sa kasalukuyan, inaalala niya ang lahat ng iyon habang nasa loob ng imburnal. Kumuha siya ng tubig at ibinuhos sa sarili, saka ibinaba ang ulo upang titigan ang refleksyon sa malinaw na agos. Doon niya nasalayan ang dating anyo bago siya lumipat sa ibang katawan. Ilang sandali siyang nanatiling nakapikit at nakayuko, hanggang sa bigla siyang marinig ng tinig ng sistema na nagtawanan at nagsabi na ang isang alipin sa unang palapag ng tore ay may mukhang karapat-dapat bigyan ng 9 na puntos mula sa 10. Hindi siya tumugon. Inamin ng sistema na tila hindi ito makatarungan at idinagdag na nais nitong makipagsukatan sa kanya. Ngunit sa kanyang pagbangon, malamig niyang ipinahayag na wala siyang interes at pinaalalahanan ang sistema na kung ito'y nakikipagsapalaran, nararapat lamang na ito ang may hawak ng kontrol. Nagpahiwatig ang sistema na mas makabubuting itaas niya ang mga kamay at sumuko upang mailigtas ang sariling buhay at hindi mapahiya. Ngunit nanatiling alerto si Wu at ipinahayag na may paparating na bisita na dapat niyang tanggapin ng maayos. Habang nakukuha ang kanyang atensyon, ipinahayag ng sistema na tila muli siyang naglalakad sa gilid ng talim at nagbiro na panahon na upang ito'y maghanap ng ibang matitirhan. Ngunit sa kanyang tahimik na paglakad, ibinunyag ni Wu na mayroon siyang tanong, kung mabibilang ba ng sistema kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang na natatakot. Nabigla ang sistema ngunit sa huli inamin na ito'y nag-aalala lamang, at nagtanong kung bakit pinapahirap niya ang sitwasyon. Sandaling tumigil si Wu, pinakikinggan ang bawat ingay sa loob ng imburnal, at saka ngumiti ng matanto na dumating na ang kanyang kalaban. Sinuri ng sistema ang knight at ipinahayag na taglay nito ang talent level na 755, may lakas na katumbas ng isang steel general, at may kasamang kapangyarihan ng ika-4 na baitang sa ika-2 level. Malinaw na isang makapangyarihang nilalang na may lakas na maihahalin tulad sa isang general. Samantala, patuloy na naglalakad ang knight sa masisikip at liku-likong daan ng imburnal. Ipinahayag ng sistema na walang kahirap-hirap para rito na baliin ang leeg ni Wu. Subalit hindi ganoon ang pananaw ng binata. Sa bawat yabag, tinansya niyang nasa 10 metro lamang ang layo nito, ngunit dahil sa masalimuot na daan, hindi magiging madali ang makalapit at lalong hindi madaling patayin ito. Kahit sigurado ang sistema na hindi magtatagal at mamamatay siya, nanatili siyang nakangiti. Idinagdag pa nito na ang knight ay kilala sa pagiging mapaghinala at matibay sa pagsunod sa sinaunang kaugalian ng Chow Chow. Hindi na naghintay si Wu. Binati niya ang knight dahilan upang ito'y biglang tumigil at magmasid sa paligid ng may matinding pag-iingat. Sa kanyang kalooban, ikinagalak ni Wu ang pagdating ng kalaban. Nang humarap ang knight, tinansya niya ang bilis nito at iniugnay sa lakas ng isang nilalang na nasa ika-2 level at may talento bilang isang steel general. Habang nakaharap si Wu sa knight, inisip niya na ginagamit nito ang tinatawag na Indian time. Hindi pa lubos na nauunawaan ng knight ang sitwasyon nang bigla itong sumugod, handang umatake. Ngunit mariing itinagubili ni Wu na hindi na kailangang magulat. May ngiti sa kanyang labi, worry na babatid niya ang pagtataka ng kalaban kung paano niya nalaman ang tungkol sa kakayahan nito. Hindi sumagot ang knight at ibinaba lamang ang ulo. Tinansya ni Wu na iniisip ng kalaban na isang karaniwang alipin lamang mula sa mababang palapag ang kanyang kaharap, at dapat ay matagal na itong nawalan ng laban. Pinaniwalaan niyang iniisip ng knight na isa lamang itong normal na misyon ng pagpaslang. Ngunit sa pagkuyom ng mga kamao ng knight, napatawa si Wu at tinawag itong inosente. Bahagya niyang iniangat ang ulo at iniutos na maghintay, binanggit na magiging lubhang masaya ang magiging kalakaran sa bahay sugal. Nagpatuloy sa paglapit ang knight, dala ng galit sa mga salitang yon. Napansin ni Wu na marami ang nagnanais ng kanyang kamatayan, at iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ng kanilang pinuno ang knight upang tapusin siya. Ngunit tinanong niya kung tiyak ba itong hindi bahagi ng plano. Ipinaliwanag niya na ang isang mababang alipin na dapat ay namatay na sa labas ng tore ay hindi lamang nakaligtas kundi nagawa pang pagtawanan ng lahat, dahilan upang magbunga ito ng mabuting palabas para sa kanilang pinanunood. Nabahala ang knight sa mga salitang iyon at napatigil. Nagpatuloy si Wu, ipinaliwanag na sa mga oras na iyon, ipinadala ang kawawang knight upang patayin siya, habang lahat ay sabik na makita ang kanyang pagkawasak. Kumunat ang noo ng knight na waring nag-iisip, at saka muling nagtanong si Wu kung batid ba nito ang katotohanan. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, pinaikit ang mga mata ng bahagya,
at idineklara na sa totoong senaryo, hindi siya kayang lapain ng Knight. Sa halip, dito na ito mananatili magpakailanman. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang kisame, idinagdag na siya mismo ang tatapak sa bangkay ng kanyang kalaban at muling pagtatawanan ang mga noble. Doon, sisimulan ng dealer ang bagong laro at lalo pang mababaliw ang mga manlalaro. Sa dilim sa ilalim ng kisame, nagningning ang mga mata ng isang halimaw. Agad na naghanda ng panlaban ang Knight nang mapansin ang Fallen na unti-unting bumababa mula sa itaas, handang umatake. Itinanong ni Wu kung handa ba itong tanggapin ang huling regalo. Nang bamuka ang bibig ng Fallen, bumubulwak ang laway nito, ibinaba ni Wu ang kanyang kamay at itinuro ang Knight. Sa isang iglap, lumipad ang halimaw, dumaan sa tabi niya, at sumunggab sa Knight. Ngumiti si Wu habang tumatalsik ang dugo sa kanyang mukha, walang pakialam sa kalituhan. Habang pinupunit ng halimaw ang katawan ng Knight, umalingawngaw ang malakas na sigaw nito ng paghingi ng tulong at paghinto. Bumagsak ang Knight at ang Fallen sa tubig, at masayang nagpahayag ang sistema na kahanga-hanga ang tagpong yun. Lumapit si Wu sa tubig na ngayoy kulay dugo at mariing inisip na sayang at napakalinis pa man din ang tubig sa lugar na yun. Tinitigan niya ang bangkay ng Knight at pinaalalahanan ng sistema na huwag pasalamatan ang halimaw, dahil kahit isang patak lamang ng negatibong emosyon ang kanyang ipakita, maaari niya itong akitin. Nais sanang ipadala ni Wu ang kalabang yun sa kabilang mundo. Ngunit mariin niyang sinabi na kalimutan na yon dahil isa siyang positibong tao at hindi maaaring magpakita ng negatibong emosyon. Hindi na nakipagtalo pa ang sistema at iminungkahi na maramdaman man lang niya ang isang bagay, dahil tiyak na magdudulot iyon ng positibong emosyon. Sumunod si Wu at kinuha ang isang kagamitang matagal na niyang hinahangad. Namangha ang sistema nang makita ang isang itim at gintong legend, ang return device. Kailangan lamang itong paikutin upang madala siya sa lugar na nais puntahan. Nakatuon ang isip ni Wu habang ginagamit ang kagamitan. Ipinahayag ng sistema ang ulat, ang teritoryo ay 4.5% lamang, may natitirang 35 Fallen, at hindi pa natatamo ang mga piraso ng Doomsday Puzzle. Tinawag nitong mahina ang nagawa ngunit ipinaliwanag na ang isang baguhan ay mabubuhay lamang kung makukumpleto ang level. Sa sandaling yun, nabuksan ang mga posas sa kanyang kamay. Pinayuhan siya ng sistema na kalimutan muna ang iba at umalis agad sa lugar na yun. Habang binalak niyang pag-aralan pa ang lugar at ang Doomsday Puzzle, nagsimulang balutin ng enerhiya ng paggalaw ang kanyang katawan. Magaan ang ngiti niyang ipinahayag ang pag-asa na mas magiging kapanapanabik ang susunod na yugto ng tore. Bahagya niyang pinaikit ang mga mata at tuluyang naglaho. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng opisina ng Foreign Intelligence Corp Headquarters, tumigil ang isang opisyal ng katalinuhan sa harap ni Guing Yu at Lu. Inulat nito na ang pangalang hinahanap nila ay Wu, tinatayang may edad na 18 o 19 na taong gulang, at isang lalaki. Habang pinipisil ang labi, pinagpawisan ang ulat na ibinigay ng tauhan, saka nagsabing iyon na ang lahat. Tahimik na nakikinig si Chu, ang kapitan ng ikapitong unit, habang pinupunasan ang kanyang espada. Itinaas niya ang ulo at bahagyang pinaikit ang mga mata, malamig na nagtanong kung yun lamang ang buong ulat. Biglang tumawa si Mu Hyomo, kapitan ng ika-13 unit ng Foreign Intelligence Corp. Itinaas niya ang ulo, ipinikit ang mga mata, at malakas na nagpahayag na bumaba ng husto ang antas ng interogasyon ng koponan ni Chu. Hinulaan niyang dahil ito sa madalas na pagkawala ni Chu sa labas ng tore, at sinamantala ng kanyang mga kasapi ang kanyang kawalan. Sa harap ng pulis, mariing iniutos ni Gina na ipaliwanag ang sitwasyon. Bahagyang kinakabahan, ipinaliwanag ng lalaki habang nakatingin sa tablet na hawak niya na walang kabuluhan ang manakot sa pangunahing tauhan sapagkat kalmado nitong nilalatag ang mga kahinaan ng kanilang paraan ng interogasyon. Sa huli, ang mismong mga kasapi ng kanilang pangkat ang siyang napapailalim sa pagtatanong. Tinitigan ni Mo si Gina, nagtatanong sa sarili kung paano ito nangyari. Nais din niyang malaman kung sino ang kanilang nahuli, ngunit hindi niya nakuha ang kasagutan. Sa halip, iniulat ng protege ni Gina na may kakaiba sa tanong ni Wu, nag-usisa ito tungkol sa bilang ng mga palapag ng tore at kung paano nalikha ang mga Fallen. Habang nagpapatuloy ang ulat, kinuha ni Gina ang isang maliit na sisidlan at ipinahid ang laman nito sa kanyang espada gamit ang basahan, maingat na ikinakalat ang substansya. Ipinagpatuloy ng ulat na tinanong din ni Wu ang tungkol sa lakas at talento,
Isang bagay na kahit isang batang 3 taong gulang ay batid na, kaya't hindi malinaw kung nagkukunwari lamang ba siya o tunay na mangmang. Sumang-ayon si Mo at idinagdag ng pulis na hiniling din ni Wu ang talaan ng talento. Natawa si Mo at inaming nakawiwili ang binata. Dahil kinakapos ng tao ang ika-13 dibisyon, iminungkahi niyang isama si Wu. Itinaas ni Gina ang kanyang espada upang suriin ang talam at sa wakas ay tumingin kay Mo. Tinanong kung nais ba talaga nitong kunin si Wu. Ipinaliwanag niyang magiging tila pagpapaputok ng kanyan sa mga Maya ang pag-recruit dito. Matapos pag-aralan ang pahayag, napansin ni Mo na tila may hilig si Gina sa binata. Tumayo siya at ipinaliwanag na 5 buwan na ang nakalilipas ay nakatanggap ang kanilang unit ng ulat tungkol sa loan sharking. Isang lalaki ang nag-report na ang isang mahirap na lalaking may utang sa kanya ay biglang nawala. Nang siyasatin ito ni Gina, natuklasan niyang napakaraming tao na ang nawawala. Itinuwid ni Mo ang kanyang mga braso at itinanong kung hindi ba saklaw ng Correct Ional Corps ang mga ganitong kaso. Nagduda siya kung bakit nakikialam si Gina at kung bakit nag-aalala ang mga noble soldier sa kapalaran ng mga mababang uri ng tao. Hindi sumagot si Gina at bahagyang pinaikit ang mga mata habang tinitingnan ang refleksyon niya sa espada. Idinagdag pa ni Mo na tanging ang mga nasa ikatlong palapag pataas lamang ang itinuturing na mga tunay na Panginoon. Muli, iniulat ni Gina na natuntun niya ang bakas hanggang sa isang bahay sag-alan. Muling nagtanong si Mo, ipinahihiwatig na marahil ay nabagot na ang mga noble at nagpa siyang magsimula ng laro. Kumpirmado ito ni Gina, ipinahayag na ang dealer ng bahay sag-alan ay nagmula sa ika-4 na palapag at ipinaliwanag na ginamit nila ang Blue Zone. Napakunot noo si Mo at pinagpawisan sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala na ginamit nila ang Blue Zone. Ipinaliwanag ni Gina na hindi na nakalulugod sa mga noble ang White Zone, at ang matinding temperatura at mataas na antas ng panganib ng Blue Zone ang nagbibigay sa kanila ng higit na kasiyahan. Sa kanyang sinyas, agad na nagsimulang maghanap sa tablet ang kanyang katulong. Sa oras na ipinahayag ni Gina na nabaligtad ang plano ng mga noble dahil sa isang lalaki, lumabas ang imahe ni Wu sa malaking screen ng opisina. Ipinahayag niyang nakaligtas si Wu ng halos 2 oras nang hindi nakakaakit ng ni isang fallen, at higit pa rito, isang assassin ang ipinadala upang patayin siya, ngunit ito mismo ang napatay. Pagkaraan, nakatanggap si Gina ng tawag mula sa isang hindi nagpakilalang babae na, batay sa tinig, ay tila bata pa. Mariing tinanong ni Mu kung bakit hindi ang Correct Ional Corps ang humahawak dito, lalo na't pagsusugal ng mga noble ang nakasalalay. Ipinaalala niya na ang ika-4 na palapag ay kailanman ay hindi nagpakita ng kabutihang loob sa Intelligence Corp. Ngunit inamin ni Gina na ni Shaman ay hindi nauunawaan ang dahilan. Ipinahayag ng babae na ang pangunahing layunin nito ay lampasan ang dealer at iligtas si Wu. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Mu na ang tinutukoy ay ang pangunahing tauhan. Ngumiti siya at inaming nakawiwili ito. Pagdakay nagbago ng paksa si Gina, tinanong kung mahusay sa interogasyon si Mu, at iminungkahi na personal na makilahok ang kapitan ng ika-13 dibisyon. Nabigla man sa una, ngumiti si Mu, tumayo, at nagbigay ng tugon na sumasang-ayon siya. Hiniling niyang ipakita sa kanya ni Gina kung anong uri ng hindi mamatay-metay na tao si Wu. Sa dulo, mariing ipinahayag ni Gina na si Wu ay isang napakahusay na sandata. Maingat niyang isinuksok ang espada sa kaluban, tumingin sa bintana nang may pag-iisip, at napagpas siyang kailangang alagaan ng mabuti ang binata. 700 taon na ang nakalilipas, dumating ang katapusan ng mundo. Nagbago ang buong kalupaan at naging lubhang malupit. Ang mga halimaw na tinawag na fallen ay nagsimulang lumitaw ng walang tigil. Hinarap ng sangkatauhan ang panganib ng sariling pagkalipol habang nilalapastangan ng mga halimaw ang mga lungsod, winawasak ang lahat ng kanilang madaanan. Sa mga panahong yun, isang napakataas na tore ang lumitaw sa harap ng mga mata ng sangkatauhan. Walang nakaalam kung paano ito naitayo o bakit ito naroroon, ngunit tanging sa loob ng tore nagkaroon ng pag-asa ang mga tao na patuloy na mabuhay. Kalaunan, natuklasan nila ang isang kapangyarihan sa kanilang mga sarili na kayang lumaban sa fallen, ang tinatawag na accompanying power. Sa mga sandaling yon, ipinaliwanag ni Yunshu ang tungkol sa tinatawag na accompanying power. Ipinahayag niyang ito'y lubos na nagpapabuti sa pisikal na lakas, bilis, at iba pang pangunahing kakayahan ng isang tao.
Katabi niya ang isang espesyal na pisara kung saan gumuhit siya ng maliit na diagram upang higit na mailarawan ang kanyang paliwanag. Nakasimangot siyang ngumiti at ipinaliwanag na kung nanaisin ng isang tao na pataasin ang kanyang accompanying power, hindi na niya kailangang magsanay ng husto sa loob ng tore, kundi lumabas lamang dito. Habang mas matagal na nananatili ang isang tao sa labas ng tore, mas mataas ang antas ng kanyang accompanying power. Sa madaling sabi, ang labas ng tore ay siyang lugar kung saan ang tao ay tunay na nagiging mas malakas. Hindi lamang mga tao ang nagbabago kundi maging ang mga bagay na naroroon, at sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay naging kilala sa tawag na Jilang. Nakibahagi rin sa usapan si Shuai. Ipinaliwanag niyang kung ang accompanying power ay nakatuon sa mga pangunahing kakayahang pandigma tulad ng lakas at bilis, ang talent naman ay isang mas mataas at pambihirang kakayahan. Ayon sa kasalukuyang talaan, may kabuuang 24 na uri ng talent. Habang mas mataas ang antas ng isang talent, mas malakas at mas pambihira ito. Subalit, karamihan ng mga tao ay nagtataglay lamang ng talent na nasa saklaw na 1,700. Dahil dito, yaong mga may talent na lampas sa 500 ay agad na inaakit ng Army Corp at nagiging pangunahing yaman ng kanilang mga unit. Ipinahayag niya na ang kanilang pinakamalakas na sandata ay si Chingu. Ngumiti si Shu at masiglang ikinwento na ang pinakamalaking tagumpay ni Chingu ay ang pagkakaligtas ng mag-isa sa loob ng 24 na araw sa Blue Zone sa labas ng tore. Kahit ang mga kasapi ng Disciplinary Corp ng tore, na dating tumalikod sa kanya, ay humiling na sumama siya sa kanila. Bigla niyang naalala ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi. Ipinaliwanag niyang ang Disciplinary Corp at ang Outer Intelligence Corp ay mga estrukturang inaprubahan ng namumunong uri sa ikalimang palapag. Ang Disciplinary Corp ay binubuo ng mga anak ng mga aristokrata na madalas maliitin ang mga karaniwang tao, samantalang ang Intelligence Corp ay tinatawag ding Refugee Corp, sapagkat ang labas ng tore ay lubhang mapanganib. Tahimik na nakinig si Wu, uminom ng tubig at unti-unting naunawaan ang kalakaran ng mundong iyon. Naisip niyang tila hinihikayat ng sistemang ito ang mga tao na lumabas ng tore. Ngunit dalawang kawani ng Corp ang nagsabi na mahirap ang mabuhay sa labas, sapagkat napakababa ng tsansa ng kaligtasan. Gayunpaman, ang accompanying strength, jilang, at talent ay mga bagay na maaari lamang makamit kung tatahak sa labas. Nais sanang banggitin ni Wu kung gaano kalakas si Chingu matapos makaligtas ng 24 na araw, subalit pinigilan siya ni Shu. Itinuro niya si Chu at inilahad na ang kanyang lakas ay umabot na sa nakatatakot na 8th level. Dahil dito, sa tuwing nakakasalubong siya ng isang fallen, agad niya itong winawasak. Sa kanyang isipan, naisalayan niya ang anyo ni Chu, nakatindig habang ang isang halimaw sa kanyang likuran ay napaira piraso. Ngunit bago pa magpatuloy ang pag-uusap, bumukas ang pinto ng silid ng interogasyon at pumasok si Mo. Agad niyang binati sina Shu at Chi, at sa kanilang gulat ay itinanong kung bakit naroon siya. Itinuro ni Mo ang daan palabas at inimungkahi na sila'y uminom muna, sapagkat mayroon siyang nais pag-usapan kasama si Wu. Tahimik na tiningnan ni Wu si Mo, habang si Shu at Chi ay lumakad papalabas matapos magpaalam. Nang sila'y nakalabas, hinawakan ni Mo ang likuran ng isang upuan, umikot ito, at naupo roon habang ipinapatong ang kanyang mga palad. Papasimula na sana siyang magsalita, ngunit nauna si Wu at ipinahayag na siya ay handa ng sumama. Napatigil si Mo, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla, at napuno ng tensyon ang kanyang dibdib. Pawis ang lumabas mula sa kanyang noo, hindi mo ari kung paano nahulaan ni Wu ang kanyang pakay. Habang muling umiinom ng tubig, ipinaliwanag ni Wu na hindi siya sasama sa unit ni Mo, kundi mananatili siya roon, sapagkat kilala na niya ang dalawang tao mula sa grupong iyon. Muling tinanong ni Mo kung paano nalaman ni Wu ang kanilang intensyon. Ipinunto ni Wu na ang mismong pag-iimbestiga sa kanya ay patunay na wala pa silang nalalaman tungkol sa kanya. At yamang hindi siya agad pinaslang, malinaw na hindi sila kaalyado ng taong nagpatapon sa kanya palabas ng tore. Kung hindi siya kaaway, tiyak na nais siyang i-recruit ng Foreign Intelligence Corp matapos ang lahat ng kanyang ipinakita. Ngunit batay sa naging reaksyon ni Shu, halata na ang pagdating ni Mo ay hindi karaniwang pangyayari. Dagdag pa ni Wu, napansin niya ring tila sira ang shield ni Mo, sapagkat maging ang Jilang ay maaari ring masugatan.
Ipinaliwanag niyang ang mga fallen na nakaharap ni Mu ay tiyak na mas malalakas kaysa sa kanyang nakalaban. Napakunot noo si Mu at nagtanong kung paano niya nalaman na gumamit siya ng shield. Ipinakita ni Wu na may peklat ito 3 sentimetro sa ibaba ng kanyang pulsuhan. Bahagyang natigilan si Mu at nagtanong kung posible bang matukoy yun sa pamamagitan lamang ng isang peklat. Ipinaliwanag ni Wu na bilang isang kapitan ng Foreign Intelligence Corp, hindi mababa ang antas ng kanyang accompanying strength, kaya't mabilis dapat ang kanyang paggaling. Ang pagkakaroon ng ganoong peklat sa loob ng tore ay hindi pangkaraniwan at walang dahilan upang mangyari. Dagdag pa niya, mapapansin na ang pulsuhan ni Mu ay bahagyang nakalubog, tanda ng matagal na paggamit ng shield. Karaniwang nagiging ganito ang mga kasukasuan ng mga knight na umaasa sa shield. Nakita rin ni Wu ang mga gasgas sa shield, palatandaan ng pinsala, at ipinaliwanag niyang ang ganitong pagkasira ng Jilang ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong fallen. Habang nanlaki ang bibig ni Mu at muling pinagpawisan sa matinding kaba, inalala niya ang sandaling itinaas niya ang kamay upang ipagtanggol ang kanyang mukha, at doon siya nasugatan ng mga kuko ng halimaw, eksaktong 3 sentimetro sa ibaba ng pulsuhan. Mariing pinalo ni Mu ang kanyang sariling palad at mariing ipinaabot ang paghanga kay Wu, na tinawag niyang isang tunay na talento. Napagpasyahan niyang kailangang makahanap siya ng paraan upang mahikayat ito na sumali sa kanyang unit. Ngunit itinuro ni Wu ang ilang dokumento sa kanyang harapan at idineklara na sa talaan ng talent na naibigay sa kanya, 2 lamang ang nasa ibaba ng 700. Sinabi niyang kailangan niya ang buong talaan. Itinaas niya ang isang daliri ng kabilang kamay, nais sanang ipaliwanag ang kanyang gagawin kung tutulungan siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap ay mabilis nang tumakbo si Mu palabas ng silid, tiniyak na kaya niyang gawin yon. Ibinaba ni Wu ang kanyang kamay, nag-isip ng tahimik, habang si Mu na may nagmamadaling tumakbo sa pasilyo, halos hindi alintana ang pagbagsak ng mga hawak na dokumento ng mga pulis na kanyang nadaanan. Mariin ang pagkakakuyom ng panga nito, paulit-ulit na tinatawag si Wu bilang isang talento, at pinasya sa kanyang sarili na ibigay dito ang talaan. Makalipas ang ilang sandali, ibinagsak ni Mu sa mesa ang isang malaking tumpok ng dokumento, pinisil ito ng kanyang palad at yumuko habang malakas ang paghinga. Pinansin niyang kakaunti lamang ang nalalaman ni Wu tungkol sa tore. Ipinaabot ni Wu na siya'y nawalan ng alaala. Pinahid ni Mu ang pawis sa kanyang noo at bahagyang inulit ang sinabi, saka binanggit na batay sa mga nauna nitong sinabi, tila imposibleng totoo yon, at tiniyak na makakahanap siya ng mas angkop na dahilan. Pumayag si Wu at ipinaliwanag na mas mabuti ng paniwalaan siya, sapagkat malamang na ginamitan siya ng paraan ng mga dumakip sa kanya upang pilit burahin ang kanyang alaala at iwasan ang masamang resulta. Sumang-ayon si Mu at tumawid ng mga braso bago nagpaunlak na ipaliwanag muna niya ang ilang bagay. Sa lahat ng nasa 3 pinakamababang palapag, ang pinakamataas na talent ay kay Chino, na may talent 256, tinaguri ang Ultimate Shadow. Wala nang ibang lumampas dito sa mahabang panahon. Tinangka ni Wu na itanong kung mayroong mga kakayahan na umaabot hanggang talent 100. Habang nakahawak sa kanyang baba, ipinaalala ni Mu ang isang kakaibang kaso, talent 76, na tinawag na Absolute Dissolution. Mahigit 20 taon na ang nakararaan, isang kabataang gising ang nakamit ito. Hindi na yun matatawag na pagkapanalo sa sugal, sapagkat para bang bigla ang umangat patungong langit. Habang sinusuri ang mga dokumento, pinakinggan ni Wu ang kwento. Inisip niyang mahirap ang pinagdaanan ng taong yon. Ngunit ipinaabot ni Mu na bigla na lamang itong naglaho. Ang hinala ng marami dinampot siya ng isang organisasyon mula sa mga mas mataas na palapag, marahil sa ika-5 kung saan naroon ang pamahalaan, o sa ika-6. Hindi na nila inusisa pa at tinangkang burahin na lamang ang kanyang impormasyon. Patuloy na binasa ni Wu ang talaan at natagpuan ang talent number 24 na tinawag na Praise Eye. Sa pamamagitan nito, maaaring makuha ng isang tao ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng focus gaze, na nauugnay sa nakatagong bahagi ng kanyang personalidad. Ngunit nanatiling hindi malinaw ang karagdagang datos. Tahimik na inisip ni Wu na ito'y isang mataas na uri ng talent at magandang balita. Bahagya siyang napakunot ng noo. Iniisip na maaaring may mahalagang kaugnayan ito, ngunit hindi pa niya matiyak dahil bago pa lamang siya sa mundong iyon at kakaunti pa ang nalalaman niya. Nais niyang maunawaan ang nakatagong anyo ng kanyang personalidad,
at tinanong sa sarili kung ito'y madaling mapahalagahan. Nag-isip siya kung bakit may mataas na kasanayan ang katawan na kanyang tinatahanan. Pinag-isipan niyang baka matagal na itong lumabas ng tore, subalit mahina ang accompanying power, na patunay na ito ang unang pagkakataon sa labas. Napag-isipan niyang maraming lihim ang katawan na yon. Itinanong niya kung maaaring sukatin ng sapilitan ng isang talent. Mariing ipinaliwanag ni Mo na hindi yun magagawa. Ang bawat talent ay natatangi, gaya ng sa intelligence score kung saan maraming talento ang nananatiling nakatago at hindi ipinapakita. Inilagay ni Wu ang kanyang kamay sa baba at naisip na magandang balita iyon. Pagkaraan, inisantabi niya ang mga dokumento at ipinahayag na mayroon pa siyang ibang tanong. Itinanong niya kung maaaring magkaroon ng higit sa isang talent ang isang tao. Pagkatapos mag-isip, ipinaliwanag ni Mo na iisa lamang ang maaaring magising na talent. Ngunit sa ika-6 na palapag, may mga usap-usapan na maaaring magkaroon ng dagdag na talent kung makakapatay ng malalakas na fallen. Gayunpaman, mariing nagbabala si Mo, na mas mainam nang huwag makatagpo ng ganoong nilalang. Sumang-ayon si Wu at pinagdugtong ang kanyang mga daliri. Inilapat ang baba sa kanyang mga kamay, at nag-isip. Inamin niyang ang proa na kanyang taglay ay hindi akma para sa labanan, kaya't bagamat maaari siyang makakuha ng isang talent, maaaring hindi ito angkop para sa pakikipaglaban. Tiniyak niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas ng tore at makakuha ng isa pang talent. Sa sandaling yun, tumayo si Mo, nilinisan ang kanyang lalamunan, at lumapit upang kunin ang kanyang pansin. Ipinaalala niyang siya ang nagdala ng talaan at iminungkahi na makipagkasundo. Ngumiti siya at itinuro ang sarili. Ngunit nakasandal si Wu sa mga dokumento sa kanyang dibdib, humingi ng paumanhin, at ipinaabot na mabuti siyang tao, subalit pinili pa rin niyang sumama sa 7th Division. Bahagya siyang ngumiti habang binanggit ito. Napakunot ang noo ni Wu at tinanong kung bakit ganoon ang naging pas siya. Ipinaliwanag ni Wu na sa 3 oras ng interogasyon, nalaman niyang ang 7th Division ang pinakadalas lumabas ng tore sa lahat ng 24 na dibisyon. Pinanto ni Mo na tila yun mismo ang dahilan upang iwasan ang dibisyong iyon. Dagdag pa niya, kung nanaisin ni Wu na makalabas, maaari siyang ilipat sa vanguard ng 13th Division. Kung ayaw niya namang lumabas, maaari siyang sumali sa interrogation squad. Ipinahayag niyang si Wu ay kailangan lamang humiling. Ngunit habang nag-iisip si Wu, binitiwan niya ang isang tanong na tila labas sa usapan, kung totoo bang nananatiling walang asawa si Mo. Napatigil si Mo sa matinding pagkabigla at walang kaalam-alam kung paano niya natuntun yun. Habang papalapit sa labasan, ipinaalala ni Wu sa kanyang kausap na alalahanin ng isang bagay, na dapat piliin nito ang dalagang una nang nagpakita ng pagkagusto sa kanya at huwag nang sayangin ang oras. Ipinaliwanag niyang natalo ito dahil nahuli siya, at yamang ang 7th Division ang nagbigay ng unang impresyon, mas malapit siya rito. Idinagdag niyang may iba pang dahilan, kaya't muling napanganga si Mo sa pagkagulat. Umalis si Wu sa silid ng interogasyon at idineklara bago isinara ang pinto na malas ang bilang 13. Nakapikit at nakakunot noo, hindi agad nakapagsalita si Mo. Pagkaraan ng ilang sandali, paulit-ulit niyang tinanong sa sarili ang kahulugan ng lahat ng iyon. Samantala, sina Shu at Chi ay napansin ang paglabas ni Wu sa pasilyo at kumaway bilang pagbati. Pagkaraan ng ilang sandali, habang bumababa ang elevator, binigkas ni Chino ang resulta ng kanilang pagsisiyasat. Mula sa fingerprint ni Wu, natuklasan nilang wala itong pagkakakilanlan, subalit yamang sumali na ito sa kanilang unit, itinuring na siyang isang mamamayan ng mababang palapag. Pinakinggan yun ng mabuti ni Wu, at idinagdag ni Shu na nakahanap din sila ng matitirhan nito sa timog-kanlurang bahagi ng mababang palapag. Gayunman, pinaalalahanan siya mismo ang kailangang magbayad ng upa na nagkakahalaga ng 400 tans bawat buwan. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Wu habang maingat na sinusuri si Chino. Tinukoy ng sistema na malinaw ang pagkakatulad ng sitwasyong ito sa mga pagkakataon sa laro kung saan maaaring makatagpo ng isang malakas na NPC sa simula pa lamang. At inakala nitong si Chino ang ganoong uri ng tauhan. Subalit nakaramdam din ito ng hinala nang ipakilala ni Chino ang kanyang pangalan. Tila may lihim siyang itinatago, maging mula sa mga tao ng ika-6 na palapag. Iminungkahi ni Chino na tawagin na lamang siyang Captain Do, at ngumiti si Wu bilang pagpayag, ngunit tinawag niya itong sa palayaw.
Nagulat ang dalawang tauhan nito, halos hindi makapaniwala, at agad silang tiningnan ni Shu ng mariin at may pagbabanta sa mga mata. Itinaas ni Wu ang isang daliri at inihayag ang isang kahilingan. Bahagyang nakakunot ang noo ni Chino at sinabing kung ayaw ni Wu lumabas ng tore, mainam na sumama na lamang siya sa interrogation team, sapagkat marami silang iniipong gawain nitong mga nakaraang araw. Subalit bigla siyang pinutol ni Wu at ipinahayag na nais niyang lumabas ng tore kinabukasan. Napatigil ang lahat, napatda si Shu, at si Chi ay bahagyang nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Chino na matapos nilang suriin ang kanyang escort power, natuklasan nilang mula sa pananatili nito sa Blue Zone. Tumaas ito mula level 1 patungong level 3 sa loob lamang ng 2 oras. Ngunit kahit sa antas na yon, maaari pa rin siyang mapahamak kapag nakatagpo ng isang fallen. Pinutol muli ni Wu ang paliwanag at mariing sinabi na hindi na kailangang ipaalala ang panganib sa labas. Ipinakiusap niya na payagan lamang siyang sumama sa isang bihasang kasama at tiniyak na hindi siya magiging pabigat. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang idinagdag na hindi siya naghahanap ng kamatayan, at ipinaabot na batid niyang ni Chingu mismo ay hindi rin nais na manatili siya sa loob ng tore. Sa huli, hindi na nakipagtalo si Chinu. Inihayag niyang magkikita sila kinabukasan, 10:00 ng umaga. Ipinaliwanag niyang siya ang manggenguna sa isang pangkat na 4 ang kasapi, at kapag isinama si Wu, magiging 6 ang bilang nila. Nakaplanong pumunta ang unit sa White Zone. Ngunit bago matapos ang usapan, naalala ni Wu ang isang bagay at tinanong kung ano ang naroroon sa Blue Zone. Nanlamig sina Shu at Chi, napagtanto nilang wala talagang alam si Wu tungkol sa mundo sa labas. Bago pa man makapagpaliwanag si Chinu, bumukas ang pinto ng elevator. Sa malamig na tinig, ipinaalam niyang narating na nila ang lugar. Paglabas nila, bumungad ang isang lungsod na kumikislap sa liwanag ng mga karatulang panggabing nakasabit sa bawat dako. Kaagad na nakatayo si Wu sa kalsada sa ilalim ng unang palapag ng tore. Sa daungan ng Jianlu, lumapit si Shu at humingi ng paumanhin sa paghihintay, ipinaliwanag na si Chino ay abala sa ilang pormalidad. Nagpasya silang samahan muna si Wu sa kanyang titirhan at sabay na maglakad-lakad sa paligid. Nadala na ang kanyang mga gamit, at ibinigay sa kanya ang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Habang binubuksan yon, sinabi ni Shu na may mga damit silang dinala para sa kanya. Pinaalalahanan din siya na kung may makita siyang magugustuhan sa daan, maaari niya itong bilhin. Sapagkat nagbigay ng pera si Chino at nakalagay yon sa kanyang bag. Nang maisuot ni Wu ang kanyang jacket, nagsimula silang maglakad. Ipinaliwanag ni Shu na ang kalyeng kanilang tatahakin ay tinatawag na Jianlu Port, isang pamilihan kung saan maaaring mabili ang lahat ng bagay. Ngunit mahigpit siyang binalaan na huwag magtiwala sa mga mangangalakal na nag-aalok ng jileng. Sa mismong sandaling yon, may isang nagtitinda na sumigaw, ipinagmamalaking nagbebenta siya ng 17-hour jileng. Ipinaliwanag ng tindero na nauunawaan ng lahat ang kahulugan ng 17 oras na pananatili sa labas ng tore. Sa isang malakas na tinig, ipinakita niya ang isang pala na tinaguri ang nagtataglay ng divine powers. Itinaas ang pala habang ipinapaliwanag na sa isang paghuhukay lamang, makakukuha ang isang tao ng yaman na hindi makakamtan ng iba kahit sa loob ng isang buwan. Ipinahayag niyang kung hindi lamang siya naging bahagi ng Intelligence Corp, tiyak na itatabi niya ito para sa sarili. Ngunit yamang naroon na siya, maaari niya itong ipagbili o ipamigay sa isang maswerteng mamimili. Nagtaka ang sistema kung ang intelligence ba mismo ang tunay na naglalaan ng ganoong kalakal. Pinuna nitong mas makabubuting babae ang kanilang ipagkaloob kaysa sa isang aktor na halatang pilit ang pagganap. Ipinayo nitong huwag ng pagtuunan ng pansin ang patalastas at umiwas sa panunood. Gayunman, ngumiti ang lalaki sa patalastas, itinuro ang harapan, at buong yabang na idineklara na nagkakahalaga lamang ito ng 978 tans, kasabay ng pangakong hindi ito pagsisisihan ng bibili. Nagbigay pa siya ng alok na kung bibilhin agad, may bawas na 300 tans. Napasimangot ang kasama ng pangunahing tauhan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa galit ay sumigaw siya na wala namang ganoong uri ng tao sa kanilang core at bakit may mga nagkukunwari pa ring kabilang dito. Naglakad siya ng mabilis, kumakampay ang mga braso, at nagpasya na hindi dapat payagan ng sinumang dungisan ang pangalan ng kanilang core. Iminungkahi niyang isumbong ito kay Chino upang matigil ang manloloko.
Hindi man niya narinig ang pagtawag ni CH, nagpatuloy siya ng walang lingon. Sinubukan siyang pakalmeyan ni CH, paalalang mayroon pa silang dapat asikasuhin, ngunit pinigilan siya ng pangunahing tauhan at inutusan itong samahan na lamang ang babae. Gusto pa sana nitong tumutol, ngunit muling hamarang ang pangunahing tauhan at tiniyak kung totoo bang hindi dapat hayaang gumawa ng gusto si Shu. Sa pagkabahala ay napilitang sumuko ang babae. Iniabot niya ang bag kay Wu, saka nagmamadaling tumakbo palayo. Habang papalayo ay isinigaw niya na sa gayon ay siya na mismo ang makarating, paalala na nasa bag ang pera, at nagpaalam. Tumango ang pangunahing tauhan na may ngiti, saka lumapit sa isang bintanang tindahan. Tinanong ng sistema kung totoong may nakita siyang kawili-wili. Makalipas ang kalahating oras, nakarating siya sa isang pinto at marahang binuksan iyon. Pagpasok, napansin niyang may nakapatong na malite sa lamesa, at sa ibabaw nito'y may sulat mula kay Chingo na nagsasaad na naglalaman yun ng mga pangunahing kagamitan ng mga kasapi ng Survey Corps. Hiningi ni Chingo na pag-aralang mabuti ang mga laman nito. Namangha ang sistema sa pagiging masinop ni Chingo. Nang buksan ang malita, natagpuan niya ang isang tala. Agad na tinanong ng sistema kung ano ang nakasulat. Nakasulat doon na ang mga baguhan ay tatanggap ng relo upang matukoy ang negatibong emosyon kapag nasa labas ng tore. Kapag umabot sa 75 ang antas ng negatibong damdamin, automatikong tutunog ang alarma. Maingat na sinuri ng pangunahing tauhan ang bawat detalyeng nakasaad. Ipinaliwanag ng sistema na lahat ng kasapi ng core ay dapat agad gumamit ng teleportation disk oras na tumunog ang alarma. Ayon dito, epektibo itong paraan upang manatiling buhay sa labas ng tore. Ngunit hindi tumugon ng pangunahing tauhan. Kinuha lamang niya ang relo at isinuot sa kanyang kamay. Ipinunto ng sistema na may mga pagkakataong hindi alam ng tao ang kanilang sariling kalagayan, at makakatulong ang mekanismong ito upang maiwasan ang maraming suliranin. Gayunman, walang saysay para sa pangunahing tauhan ang relo. Napatawa ang sistema ng Map-Ansing Zero ang bilang sa dial. Sinabihan siyang huwag mabahala dahil may isa pang bagay sa kahon na tiyak niyang magugustuhan. Isa itong tranquilizer na nakakapigil ng emosyon. Maaari niya itong iturok kapag malapit na siya sa phone at papasok sa mapanganib na lugar. Kinuha ng pangunahing tauhan ang Hyringilya, piniga ng kaunti upang lumabas ang isang patak ng gamot, at agad lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Para sa 5 minuto, nagdulot ito ng katahimikan sa kanyang isipan. Ngunit matapos ang 5 minuto, papalitan ito ng sobrang pagkabalisa at matinding negatibong emosyon. Binalaan siya ng sistema na huwag itong gamitin maliban kung talagang kinakailangan. Inihambing ng pangunahing tauhan ang epekto nito sa isang bukal ng emosyon, na unang pinipisil at saka biglang bumabalik ng masidhing lakas. Pinagtibay ng sistema ang kanyang obserbasyon at itinuring itong kawili-wili. Dahan-dahan niyang itinarak ang karayom sa kanyang leeg at ipinadaloy ang gamot sa katawan. Napasigaw ang sistema, nagtatanong kung talagang nanaisin niyang maranasan ang bugso ng negatibong emosyon. Itinabi ng pangunahing tauhan ang walang laman na Hyringilya, yumuko, at nanahimik. Inis ang sistema dahil hindi siya pinaniniwalaan, kaya't binanggit na ang tanging magagawa nito'y ang hangarin ang kanyang kaligtasan. Paglipas ng 5 minuto, tumawa ang sistema at nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Wala itong narinig na tugon, kaya nagtanong pa kung natutulog ba siya. Nakahilig ang pangunahing tauhan sa upuang inuupuan, iniangat ang kamay, tinitigan ang palad, at mariing idineklara na wala siyang nadarama. Tinanggap niyang iyon ang inaasahan. Kinabukasan, ipinaliwanag ng isang tao na doon nagaganap ang paglabas ng mga tao sa tore. Natagpuan ni Wu ang sarili sa isang platapormang napapalibutan ng mga haligi na may kakayahang magpatawid sa kalawakan. Sa katunayan, gamit ang mga ito upang harangin ang mga tao sa tuktok ng tore. Tahimik niyang inulit sa isip ang sinabi ng sistema hinggil sa mga haligi at sa mga nasa tuktok. Pinatotohanan nito ng sistema at iminungkahing tumigil na muna sila. Tumalima ang pangunahing tauhan, bahagyang nakangiti, habang nagpatuloy ang sistema sa paalala na mas makabubuti para sa kanilang dalawa na huwag nang makialam, at para sa kapakanan ng lahat ay magkunwari na lamang siyang walang nalalaman. Mula sa likuran, may tumawag ng pangalan ni Wu, binalaan siya na laging ganyan ang kanyang sinasabi, at pinayuhang masanay na lamang. Hindi pinansin ni Oza ang usapan at idinagdag na hindi pa sila lubos na magkakilala at kahit mamatay si Wu,
hindi siya magdadalamhati. Muling samuri ang system at pinuri ang pagkatao ni Azo, na mula sa ikalawang palapag, higit pa ang itsura kaysa sa mga babae, ngunit nakakalaso ng ugali at may hilig sa pagdurog at pagpatay. Nagustuhan nito ang description at saka tinanong si Wu kung nais niyang subukang payapain si Yu. Matapos ang sandaling katahimikan, ngumiti si Wu at idineklara na kaya lamang niyang kumapit sa mga makapangyarihan upang hindi maging sagabal. Tinawag pa niyang kapatid na babae si Yu at pinuri ang itsura nito. Nag-init si Yu sa galit at muntik nang umabante, subalit niyakap siya sa balikat ni Cher at hiniling na huwag ng pansinin. Habang nakatuon ang atensyon kay Azo na galit, may biglang kumalabit sa damit ni Wu. Paglingon niya, napansin niya si Zhang Shi na pautal-utal na nagpakilala dahil sa hiya. Muling nagsalita ang system at tinawag itong isa pang freak. Ipinahayag na sa unang tingin ay mukha itong isang tuta, ngunit sa laban, isa ito sa pinakamasasama sa kanilang grupo. Ipinaliwanag nitong madalas na nakalilin lang ang unang impresyon, at binanggit na si Xiai ay palaging nagagawa ang paraan upang mapagbigyan siya ng lahat, dahilan upang maging maingat sa kanya. Nakangiti at nakalahad ang palad ni Wu upang makipagkamay, ngunit bago ito mangyari, biglang sumingit si Inwan, itinulak si Xiai palayo. At siya mismo ang nakipagkamay kay Wu habang ipinapakilala ang kanyang pangalan. Masayang sumigaw ang system dahil sa wakas ay may babaeng dumating. Ipinaliwanag nitong kung hindi, may isip nitong puro monghe ang bumubuo sa grupo. Idinagdag pa nito na si Shuang ay isang Avenger na may mga lihim na kinaiinteresan ng ika-6 na palapag. Nang higit pang siyasatin, nakumpirmang mula rin siya sa ikalawang palapag at tila pinakamalapit sa normal sa buong pangkat. Naisip ni Wu ang tungkol sa lihim na yon at hinulaan na hindi siya ang unang tao na tinukoy ng system na may natatanging kakayahan. Subalit bago pa niya mapag-isipan ng mabuti, tumalikod na si Shuang at umalis. Tinanong ni Wu kung 6 nga ba dapat ang kasapi ng grupo. Hindi agad sumagot ang iba at nanatiling tahimik, hanggang sa wakas, si Qinggu ang nagsabi na isa sa kanila ay patay na. Lumapit siya kay Wu, inilapat ang kamay sa balikat nito, at may pagkakunot-noo na pinayuhan siyang mas pagbutihin ang sarili. Sa bahagyang ngiti, napagtanto ni Wu na ang lahat ng nasa pangkat ay mga halimaw ng kanilang uri. Si Qinggu, matapos ipakita ang alam niyang katotohanan, tumalikod at nagsabing oras na para bumalik ang advance team at inutusan ang lahat na maghanda. Maya-maya, may nag-anunsyo na dumarating na ang team. Biglang nagliwanag ang puting haligi at isang lalaki ang lumabas dito. Kumpirmado ang ligtas na pagbabalik ng paunang reconnaissance team. Tumindig ang lalaki at iniulat sa lumapit na kawani na natapos na ang reconnaissance number 13,788, sapat ang nakuhang enerhiya, at walang natagpo ang fallen. Isinulat ng kawani ang ulat at ipinaalala na lumapit ang susunod na grupo. Napansin ng kawani si Qinggu na lumalapit at may sugat na malubha. Binati niya ito ng swerte at pinakiusapang magsikap pa. Inilapat ni Qinggu ang palad sa haligi at biglang nagliwanag ito. Inutusan niyang sumunod ang kanyang koponan at pumasok siya sa loob. Isa-isa ring lumapit ang iba. Si Shuang, bago pumasok, ay tumingin kay Wu at pinaalalahanan itong suriin muli ang relo at tranquilizer niya. Kumpiyansa niyang sagot na nasuri na niya ang lahat. Habang si Shi ay papalapit na, ipinaliwanag ni Shuang na ang haligi ay isang portal. Pagpasok nila, lilito ang isang numero na ilalagay sa grid sa gilid ng portal, at ito ay tataas ng paalang. Ipinapasa niya kay Wu ang unahan. Nagpasalamat si Wu at lumapit. Napansin niya ang 7 digit na bilang sa panel at bahagyang napakunot ang noo. Sa isip niya, tinukoy niyang nangangahulugang sa 700 taon ng panahon ng tore, milyon na ang nasiyasat na mga lugar. Habang unti-unti siyang nilalamon ng portal, dama niya ang pananabik sa paglalakbay lampas sa tore. Nagliwanag ang portal ng matindi, at pagdilat nila, siya at ang buong koponan ay nasa panibagong lugar na. Nagtanong si Wu kung ang lugar na iyon ay isang mental hospital. Nakangising ipinahayag ng system na ito ang ika-9 na mental hospital at idinagdag na kung hindi sila makapasok dito, magiging mahirap magsagawa ng pananaliksik. Ngunit binalaan nitong walang nakakaalam kung ano ang maaaring sumalubong sa kanila. Naging mausisa ito kung gaano karaming negatibong damdamin ang maaaring taglayin ng mga taong may sakit sa pag-iisip. Dahil ang ospital na ito ay isang pugad ng kasamaan, ayaw ng system na pumasok si Wu.
Mariing pinagdikit ni Wu ang kanyang mga labi at binalaan siya ng system na may mga lihim sa loob na siya lamang ang makapagsasabi. Kaya't binati siya nito ng swerte. Sa isipan, inulit ni Wu ang salitang lihim at inisip na maaaring may kinalaman yon sa mga piraso ng Doomsday Puzzle. Lumingo si Cher at ngumiti, napansin ang kakaibang pangalan ng ospital, at nagtanong kung nais ng iba na silipin ito. Si Shi, sabik na sabik, ay naglagay ng kamay sa kanyang dibdib at umamin na marami ang mga fallen sa loob at medyo natatakot siya. Nakatuon ang tingin ng system sa pulse ares sa kamay ni Shi, sabay pagtawag kay Cher na isang drama king. Dahil halatang kalmado naman ito, pinuri pa nitong mahusay siyang umarte. Samantala, sinuri ni Shinio ang kanyang relo at iniulat na normal ang temperatura, mga 46 na degree, ngunit binalaan na posibleng bigla itong magbago. Nagtanong ang system kung normal ba ang 46 na degree at nagbabala na tila lahat sila'y nababaliw. Lumingo si Shuang at napansin na walang damo o mineral sa paligid, kaya't ipinahiwatig niyang nasa gilid sila ng isang lungsod. Sa likod nila ay kalsada at mga puno lamang. Sa gayon, pinisil ni Cher ang kanyang kamao at iminungkahi na pumasok na sila, dahil wala namang ibang daan. Napansin niyang karaniwang matatagpuan ang ganitong tagpo sa Blue Zone. Gayunman, nagbabala si Wu na mag-ingat at huwag magmadali. Tiningnan siya ni Azo nang may panghahamak at tinanong kung ganoon ba siya kaitakot. Sinabi nitong maaari siyang bumalik kung natatakot siya at iniutos na huwag maging sagabal at huwag makatawag pansin ng mga fallen. Pumikit si Chino at nagpasya na siya na ang mauuna. Itinaas niya ang palad sa tarangkahan na humaharang sa pasukan ng ospital. Tinitigan siya ni Azu habang unti-unting binubuksan ni Shinio ang gate. Sunod-sunod na pumasok ang buong koponan sa loob. Habang naglalakad si Wu sa tarangkahan, sinimulan niyang suriin ang paligid. Pinagmasdan ni Azo ang gusali at iniulat na may 4 na gusaling medikal, bawat isa'y may 19 na palapag. Hindi ito kahawig ng isang ordinaryong ospital. Tinanong ni Cher kung alin ang dapat nilang siyasatin muna. Itinuro ni Wu ang isang banda at ipinaliwanag na maaari lamang silang pumasok sa isang gusali, at maliban sa unang gusali, ang mga mababang palapag ng iba ay walang pasukan at lubusang nakaharang. Kung nais nilang marating ang ikalawang gusali, kailangan nilang makarating sa ika-19 na palapag at dumaan sa air corridor. Namangha si Cher at kinumpirma ang totoo nito. Itinukod ni Azo ang kanyang mga braso sa dibdib at inamin na nagiging kapaki-pakinabang si Wu. Tinanong ni Cher kung bakit ginawang ganoon kahirap ang pagkakaayos. Ipinaalala niya na isa itong ospital. Habang hawak ang kanyang baba, sumang-ayon si Wu, ngunit napansin niyang kung may bagay na salungat sa karaniwang katwiran, tiyak na may dahilan. Ipinahiwatig niyang ayaw ng may-ari na may makapasok sa ikalawang gusali. Sa puntong yun, napansin ni Cher si Shi na mariing nakahawak sa tela ng kanyang damit sa dibdib at umaming may 17 masasamang espiritu sa loob ng gusali. Inamin nitong natatakot siya. Natawa ang system at nagbiro na patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kanyang papel. Habang pilit nitong pinipigilan ang kagalakan, ang sitwasyon ay lalo lamang nakapupukaw ng interes. Bahagyang pinaikit ni Chino ang mga mata at binalaan ang lahat na maghanda. Idineklara niyang papasok na sila sa unang gusali. Paglapit sa mga pintuan, binuksan niya ito, at sandaling natigilan ang buong koponan sa bungad habang sinusuri ang paligid. Ipinapalagay nilang matagal nang iniwan ang ospital. Habang naglalakad paakyat sa pasilyo, napansin niyo ang ganap na pagkakaligpit at kapabayaan ng lugar. Samantala, lumapit si Wu sa gilid, iniunat ang kanyang palad at hinaplos ang isang mantsa sa dingding. Nang makita ang sariling daliri, napagtanto niyang iyon ay dugo, madilim na pula, kaya't inisip niyang bago pa lamang iyon. Tumawag siya sa system at tinanong kung may nakita ito. Nakangising sumagot ang system na hindi ito baliw kaya't paano nito malalaman kung anong simbolo ang nakasulat gamit ang dugo sa dingding. Ipinaalala nitong isa itong mental hospital. Ipinahayag nitong siya'y matino dahil may malinaw na pag-iisip at pangunawa. Gayunpaman, binanggit nito na ang mga mantsa ng dugo ay iniwan 2 araw na ang nakalipas. Sa muling pagtatanong, inisip ni Wu na maaaring sinusubukang itago ang isang bagay, o marahil ay sadyang ipinapakita ang daan. Ngunit pinayuhan siya ng system na mag-isip gamit ang sarili niyang ulo, sapagkat hindi ito makatutulong sa sitwasyong yon. Habang abala sa kanyang mga iniisip, nilapitan siya ni Cher at tinawag si Chino,
na binalaan na napakaraming silid dito. Itinanong kung iisa-isahin ba nilang sisiyasatin ang bawat isa. Kunot noong tiningnan siya ni Chino at tinanong kung ano ang kanyang palagay, habang si Wu ay marahang hinahaplos pa rin ang dugong na dikit sa kanyang mga daliri. Napansin ni Wu na napakaraming silid sa ospital. Ipinaliwanag niyang kung iisa-isahin nila ang bawat isa, maaaring makuha nila ang kinakailangang impormasyon. Ngunit ang pinakamalalim na lihim ay nasa ikaapat na gusali. Sa kanyang kapanatagan at matibay na pagpapalagay, napukaw ang pansin ni Azo na agad nagalit at mariing nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Lalo siyang nag-alab nang marinig na nais ni Wu tuklasin ang pinakamalalim na lihim. Nakangising ipinahayag ng system na tila nasaktan ni Wu ang marurupok na damdamin ni Azo at ipinasya nitong hindi siya gusto nito. Itinaas ni Wu ang palad sa kanyang noo, pumikit, at binigyang babala na minsan lamang siyang magpapaliwanag. Kaya't hiling niya na tanggapin na lamang ng iba ang kanyang salita sa susunod. Tahimik na pinanood siya ni Shuang, habang si Azo ay sumigaw ng galit. Upang maputol ang pagtatalo, agad na sumingit si Chino at hiniling kay Wu na ipagpatuloy. Pinuri ng system ang kakayahan ni Wu na agawin ang kontrol sa sitwasyon. Itinaas ni Wu ang daliri na may bigat ng pananalita at inilahad na sa apat na gusali, tanging ang una lamang ang may pasukan. Kung may pasyenteng nasa ikaapat na gusali na mangangailangan ng tulong, kailangan itong maglakbay mula basement hanggang ikalabinsyam na palapag, dumaan sa ikatlo at ikalawang gusali, at makapasok sa una. Mula roon, kailangan itong bumaba muli hanggang sa silid na pakay. Ipinaliwanag niya na sa tagal ng prosesong yon, maaaring ang pasyente ay nakapili na ng panibagong katawan para sa muling pagkakatawang tao. Mariing hawak ang kanyang baba, inamin ni Chino na kakaiba ang disenyo ng gusali, ngunit hindi pa nakakapagsalita ng dagdag pa si Wu. Iginiit niyang kung iisipin ng lohikal, higit itong kahawig ng bilangguan kaysa ospital. Muling pinagtibay niya na dahil iisa lamang ang pasukan, may isang tiyak na daan ng pagtakas para sa bilanggo, at sa gayon mas madaling kontrolin ang mga ito. Ipinaliwanag niyang kung ganoon, ang ikaapat na gusali ang pinakasagrado at pinakaitinatagong lugar sa buong ospital. Sa mabilis na kumpas ng daliri, sumang-ayon si Cher at tinukoy yon bilang ang pinakamalalim na sekreto ng lugar. Biglang itinuro ni Shi, may panginginig sa tinig, ang elevator na kusang gumagalaw. Kunot noong inutusan ni Chino ang lahat na maghanda para sa labanan. Tumigil si Shi sa pagpapanggap na takot, inayos ang kanyang buhok, at malamig na inihayag na tila hindi na nila kailangang umakyat ng hagdan. Habang papalapit, tinawag ni Wu si Chino at inamin na matagal na niyang iniisip ang isang tanong. Ipinaalala niyang 700 taon nang walang nabubuhay sa labas ng tore, kaya't dapat ay naglaho na ang mga syudad at ospital. Gayunman, may mga pasilidad pa ring nananatili. Patuloy ang pagbaba ng elevator hanggang sa ikasyam na palapag. Ipinahayag ni Shinio na wala siyang tiyak na kasagutan. Ibinahagi niyang sa ibang lugar na napuntahan nila, may mga bagay na bigla na lamang umaandar, gaya ng Ferris wheel sa isang lumang perya. Kakaiba ang mga batas sa labas ng tore, hindi lamang ang espasyo ang nagbabago, kundi pati ang mismong katotohanan. Sa isipan ni Wu, naisip niyang marahil ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan ay itinuturing na mga patakaran ng mundong ito. Sa wakas, bumaba na ang elevator sa unang palapag. Huminga ng malalim ang buong pangkat, naghahanda sa pagbubukas ng pinto. Unti-unting damilat ang agwat at tumambad ang nakakasilaw na pulang liwanag. Kasunod noon, lumitaw ang isang halimaw. Hindi na ito naghintay na tuluyang magbukas ang pinto, hinailan nito ang mga sliding doors gamit ang lakas ng kamay, saka sumigaw at sumugod patungo kina Chino at sa iba pa. Mabilis na umilag si Chino, inutusan ang lahat na umurong, at sabay hinugot ang espada mula sa kanyang baluti. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang halimaw. Masusing pinagmasdan ni Wu ang bawat kilos ni Chino. Bahagyang sumimangot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa ulong na putol ng fallen na ulong malapit sa kanya. Ipinahayag ng system na ang antas ng jilang na hawak ni Chino ay level 19D, na tinatawag na fallen must die. Ipinaliwanag nitong sa bawat tama ng espada, nababawasan ang depensa ng kalaban at tumataas ang posibilidad na tamaan ang mahinang bahagi nito. Ngunit nakasalalay pa rin ang bisa nito sa kasanayan ng may-ari, lalo na sa pakikipaglaban sa mga fallen na nasa gitna ng antas ng mutasayon.
Matapos ang laban, muling isinuksok ni Chino ang kanyang espada, humakbang palayo sa bangkay, at idineklara na walang dapat ikatakot sa mga mutanteng nasa ikalawang antas. Bahagyang nilinggan niya ang mga kasama at inutusan na akyatin ang ika-19 na palapag. Tahimik na naalala ni Wu na 19 na araw nang nasa labas ng tore ang sandata ni Chino. Alam din niyang ang pinakamahabang record nito ay 24 na araw, na nangangahulugang naging G lang iyon sa ika-5 araw. Habang papunta na ang grupo sa elevator, bahagyang nakayuko si Shi at nagtanong kung bakit masama ang kanyang pakiramdam. Nilapitan siya ni Cher, inilapat ang kamay sa kanyang balikat. At nakangiti, nakapikit pa, ay sinabing huwag mag-alala dahil kasama nila si Chino. Bahagyang nahuli si Wu sa kanyang mga kasamahan. Tumigil siya malapit sa ulo ng Fallen at yumuko, marahang hinaplos ito ng kanyang mga palad. Napansin ng iba na naiwan siya at tinawag, pinapayuhan na magmadali. Ngunit nanatili siyang nakatitig, sinusuri ang ulo ng nilalang. Napansin niyang tuyo at basag ang balat nito, at ang bibig ay nagbago na, kahawig ng pangsipsip ng lamok. Tiningnan niya ang ibang bahagi ng katawan at nakitang buo pa ang mga braso at binti, ngunit nag-iba ang hugis at naging katulad ng matutulis na kuko. Sumang-ayon ng system sa pagsusuri ni Wu at ipinaliwanag na ang konsepto ng ikalawang level ng Fallen Mutation ay, kung tutuusin, ang mga halimaw na ito ay may bahid ng pagiging kahawig ng tao. Ngunit biglang natigil ito at sumigaw nang mapansin na sinisimulan ng habarin ni Wu ang kasuutan ng bangkay. Ipinahayag nitong hindi alintana kung wala mang karapatan bilang tao ang isang Fallen, ngunit tinanong kung hindi ba ito masyadong malupit. Gayunpaman, naputol ang pagtutol nito nang mapagtanto nitong may ilang walang silbing bagay na tila bumalik din sa dati. Tahimik si Wu at nagpatuloy sa pagsusuri. Hindi nagtagal, nagtawanan ang system at inihayag na nakatagpo siya ng isang mahalagang bagay. Mula sa bulsa ng halimaw, inilabas ni Wu ang isang dagwang pahina ng papel. Pagbukas niya rito, nabasa niyang tila isang pahina mula sa isang diary. Nakasulat doon na ang may akda ay hindi naman depresibo, bagkus ay lubog lamang sa pagkakautang. Binanggit ng kasulatan na pananggakuan siyang walang makakakita sa kanya kung pupunta siya sa lugar na iyon, subalit siya ay niloko. Araw-araw, pinipilit niyang humanap ng paraan upang makababa. Sa gitna ng paghihirap, nabanggit niya si Hyun sa ika-11 palapag na lubos na kawawa. At nagtanong kung magiging katulad din ba siya. Naisip din ito kung maililipat siya sa ikalawang gusali. Gayunpaman, biglang binago ang paksa at inamin na ang tanging hangad niya ay makaalis. Habang binabasa ang mga salita, inanalisa ni Wu ang mismong pahina. Napansin niyang may mga luha at lukot sa gilid, worry mula sa isang may sakit na nagmamadaling itago ang pahina bago kinuha ang diary. Nakita rin niya ang petsa, at nang mabasa ang taong 20,126, napagtanto niyang kasalukuyan ng taon 704 sa panahon ng tore. Naisip niya kung gaano karaming panahon ang lumipas. Ayon sa system, walang nakakaalam. Naisip ni Wu kung may kinalaman ito sa kapangyarihan ng tore o sa isang uri ng proteksyon, sapagkat marami pang bagay na hindi naglalaho kahit matapos ang 700 taon. Tinawag siya ni Azu, nagsabing siya na lamang ang hinihintay. Kunot noo, tumindig si Wu, pumasok sa elevator. At ipinahayag na naroon na siya. Nagbabala siyang pupunta sila sa ika-11 palapag. Saglit na naguluhan si Chino at nagtanong kung ano ang kanyang natagpuan. Ipinakita ni Wu ang pahina ng diary at ipinaliwanag na isang maliit na piraso ng papel iyon. Binalaan niyang posibleng mas mataas ang antas ng panganib sa susunod na gawain kaysa kanilang inaasahan. Pinindot niya ang buton ng ika-11 palapag at inilahad na sa antas na iyon ay may mas malalakas na Fallen na maaari nilang kalabanin bilang paghahanda. Habang sabay naghahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Galit na sumingit ang isa, nagtatanong kung bakit siya lamang ang nagdedesisyon. Iginiit nitong nasa white zone lamang sila, at paano nga balilito ang mga malalakas na Fallen dito. Ngunit may ngiting banayad, ibinaling ni Wu ang kanyang ulo kay Azo at nagbabala na kung hindi sila papasok sa ospital, walang panganib. Gayunpaman, pinaalalahanan niyang mag-ingat sa loob, saka muli siyang kinutya at tinawag na babae. Lalong nag-apoy sa galit si Azu at muntik na siyang murahin. Ngunit biglang sumabog ang tawa ng kung sino. Natahimik ang lahat. Namula ang pisngi ni Shi sa tuwa at nagtaka kung narinig din ng iba ang tinig.
Pumikit lamang si Shuang, walang sinasabi. Kunot noong nagbabala si Chino na nakarating na sila, at tinukoy ang numerong 11 sa panel ng elevator. Huminto ang sasakyan at lumabas silang lahat sa pasilyo, muling dinig ang pagtawa. Sa bakanteng pasilyo, isang tinig ang nagbitiw ng salitang matagal na nitong hinihintay ang kanilang pagdating, iniimbitahan silang hanapin siya. Sumigaw muli ito at muling nagtawa, worry isang nilalang na sabik sa larong Madyugo. Napansin ng grupo na nagmumula ang tunog sa huling silid. Isang babala ang narinig nilang mag-ingat. Maingat na nakinig si Wu at napansin sa kanyang isipan na ang tinig ay tila halong iyak ng isang batang babae at tinig ng isang nakatatandang babae, magkasalungat sa edad at damdamin. Habang patuloy ang pagtawa, biglang tumulo mula sa kisame ang isang malapot na itim na likido. Ang isang patak nito'y bumagsak sa balikat ni Shuang. Nagulat siya at napalingon. Mula sa likido, nabuo ang isang itim na kamay na agad umabot sa kanya, handang umatake. Natigilan siya, hindi agad nakakilos. Ngunit bago pa man makasugod ang nilalang, mabilis na sumugod si Chino at tinaga ang kamay ng Fallen gamit ang kanyang espada. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Kunot noo, nagbabala si Chino na manatiling maingat at kalmado. Ngunit hindi nagwakas ang panganib. Mula sa kisame, lumitaw pa ang ilang mga kamay. Ayon sa system, malamang na isa sa mga kasamahan ang labis na nagpadala sa emosyon at nakatawag ng pansin ng babaeng halimaw. Binalaan nitong mataas ang level ng halimaw kaya't hindi ito kayang tapusin ni Chino sa isang iglap. Inis na nagtanong si Azo kung bakit napakarami ng mga nakapandidiring kamay, ayaw niyang makipaglaro sa mga ito. Dahil sa galit, umangat ang sukat sa kanyang relo hanggang 11. Sinabihan siyang huwag magsalita ng walang saysay. Mabilis na umatake si Cher upang putulin ang mga kamay, ngunit dala ng bugso ng damdamin, umabot sa siyam ang marka sa kanyang relo. Sa galit, nagdeklara si Shi na ang mga laruan na iyon ay para sa kanya lamang, at nag-utos na huwag silang galawin ng iba. Ngunit sa matalim na sagot ng isa na wala namang balak pakialaman ang mga iyon, napaikan din si Cher at tumaas sa 7 ang kanyang marka. Tahimik na nakipaglaban si Shuang, ngunit hindi rin niya napigil ang emosyon. Mabilis na umakyat ang sukat ng kanyang relo hanggang 21. Walang pakialam sa kaguluhan, mariing nakatitig si Shiniu, pinagdikit ang mga labi, at mabilis na sumugod. Sa ilang matutulis na galaw ng espada, pinutol niya ang pinakamalapit na mga braso ng halimaw. Mabilis na pinayuhan ni Chino ang kanyang mga kasamahan na huwag mag-aksaya ng oras at tapusin agad ang halimaw, mariing nagbabala na hindi kailangang makipaglaro rito. Saglit siyang huminto upang silipin ang kanyang relo na nagpapakita ng bilang 3. Napansin ito ng system at agad na nagpakita ng matinding paghanga, idinagdag pa na tunay ngang kahanga-hanga si Chino. Ngunit hindi siya pinansin ni Wu at sa halip ay bahagyang pumikit at tinakpan ang kanyang bibig ng mapahikab. Dahil dito, inakala ng system na walang halimaw na sumasalakay sa kanya, sapagkat nanatiling 0 ang marka sa kanyang relo. Naging malinaw na nababato na siya at tila handa ng matulog. Patuloy namang sumalakay ang may itim na kamay mula sa kisame, ngunit hindi sumuko ang iba pa. Hiniwa ni Shuang ang mga ito habang mariing sumuntok si Cher, galit na nagsasabing walang katapusan ang mga kamay. Si Shi na may pilit pinupunit ang mga ito at buong siglang idinideklara na para sa kanya lamang ang laban. Walang imik si Chino, mariing pinagdikit ang mga labi habang patuloy na pumuputol ng mga braso ng halimaw. Gumamit si Azu ng letigo, hinablat ang isa sa mga kamay at pinilas ito. Sabay tanong kung ano ang nangyayari kay Wu. Nilinggan niya ito at napansing nakatayo lamang, kaya tinawag siyang tamad at walang silbi. Ngunit nanatiling kalmado si Wu, marahang ngumiti, kinamot ang pisngi, at inamin sa sarili na inaantok siya. Naisip niyang ang tinig ng batang babae ang nakakaapekto sa kanyang damdamin. Si Shi, na pansamantalang tumigil sa laban, ay lumingon at napansin ang numerong 0 sa relo ni Wu. Tinawag niya itong halimaw. Lalong nainis si Azo, ngunit hindi niya napigilan ang pagkilala na si Shi, na madalas tawaging halimaw, ngayon ay ibang tao naman ang tinutukoy. Itinaas ni Wu ang kamay, tila minamaliit ang sitwasyon, at naisip na habang abala ang lahat ay maaari niyang tuklasin ang paligid. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Chino, iniutos na huwag gumalaw. Matapos mapatay ang mga pinakamalapit na braso ng halimaw, nangakong sila'y sabay-sabay na haharap sa pinagmumulan nito.
Habang patuloy ang pagbagsak ng malapot na likido mula sa kisame, napag-isip ni Wu na hanggat hindi bumababa ang emosyonal na tensyon ng kanyang mga kasama, magpapatuloy ang paglusob ng mga tentacle. Malungkot niyang naisip na wala itong katapusan. Gayunpaman, siya'y tumalikod at nagpas siyang magtungo sa dulo ng pasilyo, nagbukas ng isang pinto at pumasok sa silid. Agad siyang tumigil upang pagmasdan ang paligid. Napansin ng system ang isang kulungan na gawa sa makakapal na bakal, at inihayag nitong iyon ay isang djinn. Sapat upang ibilanggo ang sinuman. Pinagmasdan ni Wu ang kulungan, at nang makita ang makapal na kedena sa tabi nito, lumuhad siya upang suriin iyon. Ipinaliwanag ng system na ang kulungang ito'y sadyang nilikha bilang isang dungeon, at sinabing isang malaking panghihinayang iyon. Inangat ni Wu ang bakal na posos na may bakas ng dugo at masusing pinag-aralan. Ayon sa system, ang kadena ay isa ring djinn. Nagbiro pa itong sobrang bigat ng mga iyon kung ituturing na laruan, subalit bilang posos. Ibang usapan na, tumayo si Wu at naglakad palayo, ngunit nagbabala ang system na mag-ingat dahil nagkalat ang mga hyringilya sa sahig na maaaring naglalaman ng pampamanhid o iba pang gamot. Ayon dito, isang iniksyon ang makapagpapalakas ng isipan, 2 ang makapagbibigay ng lakas, at 3 ang makapagpapabata. Binanggit pa ang halagang 1.5 tans. Subalit hindi pinansin ni Wu ang mga pahayag na iyon. Habang nag-iikot ang kanyang paningin, napansin niya ang isang pintuan na tila patungo sa susunod na silid. Iwinaksi niya ang posas at nagsimulang lumapit, ngunit pinigilan siya ng system. Sinabi nitong wala nang makikitang mahalaga roon sapagkat nawasak na ang mga dokumento at wala na ang may-ari. Sa halip, inihayag nitong ang kanyang pansin ay dapat sa isang mesa sa harapan, puno ng mga bagay na hindi pa nasesayra. Ipinaliwanag ng system na bawat isa sa mga ito ay may kakayahang magbigay kay Wu ng isang pagpipilian mula sa isang talaan. Kung saan maaari siyang mamili ng talent, pakikipagkaibigan kay Ai, o puot nito. Habang iniaabot ni Wu ang kanyang kamay sa isa sa mga bagay, nagbabala ang system na pag-isipang mabuti, sapagkat kapag pumili siya ng isa, mawawala ang 2 pa. Pagtuon niya sa isang diary, ipinahayag ng system na ito'y nabuksan at walang anumang petsa, tanging mga salitang benevolence, righteousness, at morality ang paulit-ulit na nakasulat sa bawat pahina. Naiisip ni Wu kung sino kaya ang orihinal na may akda ng diary na iyon. Ngunit sa halip na hanapin ang sagot, nagpatuloy lamang siya sa pagsusuri. Patuloy na nagsalita ang system, binabanggit na ang archive ay puno ng mga detalyeng mahalaga kina Wu at Shinu. Gayunman, nang makita nito ang laman, hindi ito makatiyak kung ang makukuha ni Wu ay pagkamuhi, pagkakaibigan, o isang regalo, siya lamang ang kailangang magpasya. Nang tumingin si Wu sa susi, sinabi ng system na yon ay hindi susi ng kulungan kundi maaaring makapagbukas ng ibang kondado, na maaaring maging daan patungo sa isang shortcut o sa isang bangin. Hawak ang kanyang baba, napaisip si Wu na ang mga nilalaman ng archive ay maaaring konektado sa kasaysayan at makatutulong na mailapit siya sa katotohanan. Sandali siyang tumitig sa pagitan ng susi, diary, at suklay. Nang magtuon sa suklay, napansin niyang wala itong anumang palatandaan, subalit kakaiba pa rin ang pagkakakumpleto nito. Alam niyang ang susi ay akmang bumukas ng isang pinto, at inisip niyang maaaring may mahalagang bakas sa likod nito. Hinaplos niya ang kanyang buhok, at ang system, nakangising inamin, ay natitiyak na siya ay isang tunay na kolektor. Sumang-ayon si Wu, napabuntong hininga, at bahagyang ngumiti habang inamin na nakadarama siya ng nostalgia para sa kanyang nakaraan. Tumawa ang system at nagpahayag na ang pagpili rito ay tila isang loterya, ang unang tiket ay magbibigay ng bagong talent. Ang pangalawa ay maghahatid ng pabor ng fallen, at ang huli ay magdudulot ng kanilang walang hanggang puot at habol hanggang kamatayan. Nagpatuloy sa pag-iisip si Wu, hindi pinapansin ang mga tunog mula sa pasilyo. Samantala, tumigil na ang kanyang mga kasama sa labas, nagpahayag na tapos na ang labanan. Sinilip ni Cher ang kanyang relo at napagtanto na bumaba ang kanyang tagapagpahiwatig, gayon din si Azo na namangharing nagbago ang sa kanya. Si Chino naman ay tumingin patungo sa dulo ng pasilyo at iminungkahing lumapit na sila roon. Si Wu, na nananatiling nakapako sa kanyang isipan, marahang nagwika na kailangan niyang alamin ang lahat. Naramdaman ng system ang kaba sa kanyang tinig at bahagyang nagbigay hudyat patungo sa pintuan, ngunit hindi niya ito pinansin.
Sa halip, sa kanyang imahinasyon ay binuo niya ang plano ng silid. Napag-isipan niyang ang 2 kwarto sa dulo ng pasilyo ay maaaring isang laboratorio na dating puno ng kagamitan, ngunit ngayoy lubos ng winasak. Naalala niya ang mga kulungan ng mga test subject at ang kamerang nakatanaw mula sa sulok. Marahil ay gumagamit ng infrared rays upang subaybayan ang bawat kilos. Ang mga pagsusuri ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtuturok ng isang reagent at pagmamasid sa kanilang mga reaksyon, bagay na maaaring may kaugnayan sa mga fallen. Naisip niyang minsang bumisita ang isang nilalang sa test subject, at nagtagpo ang kanilang mga isipan, ngunit sa panahong yun ay wala pa roong galit o puot. Habang iniisip ito, hawak ang kanyang baba, narinig niya ang pagkakatok ng kanyang mga kasama sa pinto. Si Wu ay padaskol na nagtanong kung kumusta ang pagsisiyasat, mariing nagmura at nagalit kung bakit nananatiling nakasara ang pinto. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Wu, samantalang si Shi ay nakasandal, nakataas ang mga kamay sa batok, at nagsabing nakababagot dahil hindi nagpapakita ng tunay na anyo ang halimaw. Natuwa ang system nang marinig ang obserbasyon ni Wu tungkol sa pagtagpo ng mga isipan at nagtanong kung paano niya ito naisip. Ipinakita ni Wu ang isang pahina mula sa diary, sinabing mula roon niya nakuha ang ideya. Pinaliwanag niyang marahil ang test subject ay hindi pa nakatagpo si Ai bago ito naging fallen, sapagkat ang ospital ay hindi magpapahintulot na magkita ang mga nilalang na iyon. Kinilala ng system ang katwiran ng kanyang paliwanag, idinagdag na kung sila ang nasa sitwasyon, hindi rin nila hahayaang makipag-ugnayan ang mga pasyente. Gayunpaman, malinaw na binanggit sa tala ang pakikipag-ugnayan ng test subject sa iba. Naisip ni Wu na marahil ay may lihim na ugnayan itong itinago. Nabanggit sa tala ng nilalang sa unang palapag na siya ay natatakot na mailipat sa ikalawang gusali, at napagtanto ni Wu na totoong ang nailipat siya roon. Natawa ang system, inihayag na marahil ay natuklasan ng mga tauhan ng ospital ang kanyang kakayahan at ipinagkanulo siya ng isang kasama na nakaabot sa kanyang isipan. Mula rito, hininuha ni Wu na mas malakas ang mga fallen sa ikalawang gusali kaysa sa una, at higit ang kanilang puot at hinanakit. Pinagpasyahan niyang lahat ng nagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan ay inilipat sa ikalawang gusali. Habang abala siya sa loob, si Azu na may patuloy na sumusubok buksan ng pinto, nainis na tinawag siya, nagtatanong kung tapos na ba siya. Dahil hindi pa rin mabuksan, sumigaw si Azu, nagpupumilit na buksan ang hawakan ng pinto. Pagkaraan, nagngalit ang kanyang panga, nagpahayag na wala na siyang pakialam, at nagbabantang sisirain na ang pinto. Ngunit biglang sumigaw si Chino, nagbabala na bantayan ang kanyang mga paa. Nagulat si Azo at napalingon sa gilid, kung saan muling lumitaw ang halimaw, iniuunat ang may itim na tentacle patungo sa kanyang mga binti. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.